mga ano, ito na nga. Ay hindi, mamaya na to. Ay, hindi, ito maganda to eh. Oy, kay Sakura-sang, yung asawa ni Naruto. Sir Boss Dada, sarap sampalin ng sapatos ni Lebron, kaso hindi worth it. Sayang yung shoes. Hindi na dapat niya sampalin niya ng ano, sampalin niya ng bakya na may tae. Oo. Walang hiya kayo. O, kaya nga sabi ko nga sa inyo, nanakawin na naman nila yung ano eh. Nanakawin na naman nila yung pondong pera sa ano eh. Ito, papakita ko sa inyo, wait lang. Oh, may nasilip daw ng mga questionable projects sa 2027 elections. Oh, pakinggan niyo tong sinasabi ni Ping Lacson. Oh, kahit alam naman natin nakasabwat yan ni Bongbong. Oh, mayroon daw mga budget na mga bago na naman, hindi na nga nagbayad ng utang. Tapos yung budget ng 2027, putsang ina, nanakawan na naman. Oh, infra na naman. Oh, wala na nga infra, sa infra pa idadaan. Oh, pasok, Ping. Ilang questionabling items umano mula sa isang ahensya ng gobyerno ang nasilip ni Senator Panfilo Ping Lacson sa panukalang 2027 budget. Para raw 2027 budget, di ba yan yung sinasabi ko sa inyo noong nakaraan pa? Napaka-importante ng 2027 budget. Bakit? Yan na yung huling-huling budget na nanakawin nila. Casper Vertigo, mabuhay ka. Maraming salamat sa iyong pagpapakulay dito sa ating channel. Mabuhay ka hanggang gusto mo hanggang next week. Hanggang bukas. Bahala ka, ikaw nang bahala. Oo, mamatay ka kung kailan mo gusto. Oo, mabuhay ka rin kung kailan mo gusto. Oh. Pasok. sa infrastructure Di ba yung sinasabi ko yung 2027 budget, di ba? Di ba? Yan ay huling-huli kasi yung 2028 hanggang Mayo na lang sila. So hindi nila pwedeng nakawin yung budget sa 2028. So ninakaw nila yung 2023, 2024, 2025, 2026. Itong 2027 yan na yung huli. Last hura yan. Kaya nga mas malaki yung budget natin ngayon 2027 kaysa ng 2026. Kasi nga ito na yung huling pagkakataon, ito na yung huling salbo ng kanilang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Kaya kailangan bantayan natin to. Putang ina, ubos to. Maniwala kayo, last na to. Oo, hindi na sila makakapagnakaw sa mga susunod. Ito na ang huling pagkakataon nila at ito na yung mga gagamitin nila para manalo ulit sila sa susunod na eleksyon. Ito na ang gagamitin nila para mabuhay sila sa mga kuweba na pupuntahan nila pag nagtago sila, hinabol sila ni Inday Sara. Pabati naman sa baby hair ni Kuya Jun. Baby hair? Si Kuya Jun may baby hair pa? Baka kalbo yan ha. Kuya Jun, sa baby hair mo mabuhay. Sana yung mga patay na buhok mo mabuhay yan. Ha? So itotodo na nila, sabi nga ni Chori Choli, itotodo na nila yung kanilang pagnanakaw. Totodo na nila yan. Oh, wala nang patid dyan. Putang ina, sabi ko sa inyo, kahit sang kusing, lahat yan ibubulsa nila kasi nga kailangan nila yan. Kailangan nila yan para sa pagtatago, sa asylum. Kailangan nila yan para sa pagbabayad ng mga judges. Kailangan nila yan para sa sa mga pagbabribe ng mga kinauukulan dahil hahabulin sila lahat ni Inday Sara. Oh, kaya ito, may napansin na si Ping. project sa mga ito at wala pang tiyak na halaga. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Dapat may malinaw na breakdown ang bawat programa, aktibidad o proyekto ng pamahalaan. Ito ang iginiit ni Senator Panfilo Ping Lacson sa kanyang pagbusina sa nasilip na umano'y questionable lump sum appropriations para sa infrastructure projects ng isang ahensya ng gobyerno. Sa isang radio interview ngayong Sabado, sinabi ni Lacson na ito ay sa gitna ng kanilang ginagawang pagsusuri sa 7.3 trillion peso proposed national budget for 2027. Paliwanag ng senador, ang tinatawag na lump sum appropriations ay mga items sa national budget na hindi malinaw kung paano maipatutupad. Hi, salamat kay Maris Bog. Maris Bog, mabuhay ka. Hi boss, happy Sunday sa atin. Basta Duterte tayo, of course. Nariyan umano ang description at halaga pero hindi alam kung saan at paano. Hindi nito pinangalanan ng ahensya pero ito raw ang kailangang mabigyang linaw ng kinauukulang mga opisyal. Dagdag pa ni Lacson, kung meron ng dapat na lump sum, yun ay calamity fund dahil hindi naman daw tiyak kung kailan nangyayari ang mga kalamidad. Pero kung ipapagawang infrastructure projects, dapat daw talaga ay makuha ang mga... Maaaring galit tayo kay Ping dahil sa ginagawa nila. O, galit tayo kay Ping dahil konektado siya sa mga Marcos na naging aso siya. Galit tayo dyan. O, pero yung mga ganitong mga expose niya, kahit na alam natin na puro papogi lang yan, o dapat siniseryoso natin yan. And ano lang yan, pruweba lang yan doon sa ating mga sinasabi sa ating mga vlogs na ito talagang gobyerno na ito, yung 2027 budget. Kaya busy ang Senate ngayon at busy ang mga congressman, hindi sila napag-uusapan ngayon kasi puta kinakatkong nila yan. Oo, inuurot-urot nila yan, pinaghahati-hatian na nila yung 2027 budget, 7 trillion na naman yan. Puta yung inutang ni Bongbong Marcos sa loob ng 4 na taon. Inutang ni Pangulong Duterte yan sa loob ng 6 na taon. May pandemic pa tayo, may build pa tayo. Hindi masama mangutang. Okay man lang ang mangutang. Basta you're spending yung utang mo ng maayos. Ini-spend mo siya sa mga makabuluhan na mga bagay. Okay lang mangutang. Ini-spend mo siya sa mga bagay na kikita tayo para mabayaran yung utang. Ang masama nito, nangutang ka ng nangutang tapos wala kang ginawa. Yun, kasalanan yun. Tapos ang masama nito, ang magmamana nun tayo. Tayo lahat nagmamana nun, yung utang na yun, maniwala kayo. Yung utang ni Pangulong Duterte, kahit manahin natin, okay lang. Kasi naisalba naman niya tayo nung pandemic, nakapagbigay sila ng mga social amelioration plan. Tapos may mga infra projects tayo, may subway tayo na hanggang ngayon hindi pa tapos dahil dito sa bobong presidente natin ngayon.
So ayan mga bossing, okay lang mangutang kahit gaano kalaki yung utangin mo. Okay lang basta una nababayaran mo at nilalagay mo doon sa mga proyekto na kapakipakinabang sa mga Pilipino at generate ng revenue para mabayaran mo. Hindi. Nangutang ka trilyon-trilyon. Dating 4 trillion lang yung budget, ginawa mong 7 tapos putangin na ipinamahagi mo sa lahat ng mga kawatan sa Pilipinas para hindi ka nila awayin. Kasalanan mortal yan. So kahit na ganito si Ping, may ganito siyang expose, iyan ay patunay doon sa ating haka-haka na nanakawin nila yung 2027 budget. Ayan na yun. Mga detalye nito. Sa August 27, inaasahang magsisimula ang briefing ng Development Budget Coordination Committee. Dito posibleng Paano ngayon sila magbi-briefing? Puta busy sila sa impeachment. Yung impeachment, araw-araw yung impeachment. Sabi nga nila, baguhin na natin yung oras ng impeachment, gawin na natin sa hapon nila para hanggang gabi tayo. Paano kayo makakapag-briefing patungkol sa budget? Putangin na yan, busy kayo sa impeachment. So yung impeachment na yan, pang-distract nila yan sa mga sarili nila para pati ang tao distracted, pipirmahan na naman ni Bongbong yan. Sabi nga ni Bunuan, ang dami kong nakita ng mga irregularidad doon sa mga nakaraang budget. Sabi din ng Malacanang, ang dami daw irregularidad. Gago, ba't pinirmahan mo? Bongbong, ba't mo pinirmahan kung madami palang irregularidad kung di ka ba naman tangat kalahati? Pinirmahan mo yung budget tas madaming irregularidad. Gag ka. Jojo Hugo, ang kagandahan lang ngayon ay nahubaran talaga ang mga politikong trapo. Totoo yan, Jojo Hugo, nahubaran talaga sila. Putang na. Pati yung mga balat nila sa mukha nahubad. Nakita natin mga buto nila, mga kulay itim pala talaga. Mal na ilahad ni Lacson ang natukoy na issue sa National Expenditure Program. Pagtitiyak naman ng senador, pananatilihin niya ang mga reforma sa proseso ng national budget. Ngayon pa nga lang din daw, Lul, dami mo alam. Ang dami mo alam, Ping. Ayusin daw niya yung reforma, putangin na nyo. Taon-taon nyo nang inaayos yan. Hindi nyo naman naayos-ayos, mga hayop kayo. Eto mga bossing, yung lumalabas na mga balita ngayon. Yung leadership funds. Pakinggan muna natin yung balita tungkol dyan sa leadership funds. Sige, pasok. Leadership fund, yan daw yung bagong korupsyon. Yan daw yung bagong pork barrel. Sige, sino mga binanggit dyan? Si Robin, si Bongo, si Mig Zubiri. Alam nyo ba kung bakit nabanggit si Mig Zubiri dyan? Kasi alam nila si Mig Zubiri hindi yan pipirma sa impeachment ni Inday Sara. Kaya ngayon tinitira na ni Boying Rimulya yung mga alam nilang hindi pipirma sa impeachment ni BP Sara. Sabi kasi ni Boying, wala daw ebidensya doon sa sinasabing leadership fund, walang ebidensya, pero mag-iimbestiga daw sila. Yan na. Ayan na yun yung mga ganyang salita. Mukhang wala naman ninakaw si Mig Zubiri, pero mag-iimbestiga tayo. Alam mo yung mga ganong salita? Ibig sabihin nun, putangin na mo Migs, huwag kang magkakamali. Nasa radar ka na ng ombudsman. Putya, pag nagkamali ka, hindi ka bumoto pabor sa impeachment ni BP Sara, tangina may kaso ka sigurado. Ganon yan. Sila Villanueva, sila Chis Escudero, ganyan ang ginawa nila. Para lang pumirma sila sa impeachment ni BP Sara kasi nga nanakawin nila yung 27 budget. Kailangan lahat ng tao nakafocus doon sa impeachment ni BP Sara para makuha nila yung 2027 budget. Ganon lang yun. Pork barrel. Lord, mga kapatid ha, ganyan tinawag ni Senator Ping Lacson, yung tinatawag na, panibago na naman tayong tawag sa mga fund. Leadership fund ng mga senador sa DPWH. Kaya pala, gusto niya yan ipabuwag. At may special mention pang araw dyan mismo, yung ilang senador. All 24 senators lang naman daw. Para lang, Dati. hindi na ngayon, medyo na lang. Para lang din sa konteksto, yan yung isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa paglilitis sa flood control case si Senator Bong Revilla Jr. sa San Diego. Diba si Bunoan ang nag-expose, putangin na siya ang sindikato eh. Siya ang magnanakaw. Sila dyan sa DPW siya magnanakaw, tas kung sino-sino na naman sino-sino na naman dinadamay ng senador. Gago, yung speaker, hindi mo na naman dinamay, tarantado talaga kayo ni Bongbong. Putangin na si Bongbong Marcos siya kasi speaker ang may kasalanan ng lahat ng mga yan. Sila ang pumipirma ng budget eh. Si speaker ang gumagawa ng budget, pinipirmahan ng presidente. Tas putangin na kayo dyan sa DPWH, gumagawa kayo ng mga proyekto ng mga ginagawa nyong ghost. Nila binibigyan nyo ng komisyon yung mga proponents, mga hayop kayo. Tapos pakikinggan natin tong ulol na ito, sinungaling ito. Katarantaduhan yan. Bayan. Kahapon lang yan mga kapatid ha. Meron, sabi ni dating Secretary Bunoan, may 24 billion, letter B, billion pesos daw inilaan sa leadership fund sa 2024 at 2025 na DPWH budget. So kung 24, parang tingko 1B, ganun. 20% Depende kapag ikaw daw ay committee head. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, masama ba yung insertion? Masama ba yung magproyekto ang isang senador, ang isang congressman? Masama ba? Hindi masama yun. Walang masama na magproyekto ang senador, trabaho ng senador yan. Walang masama na magproyekto ang congressman, trabaho ng congressman yan. Walang masama kung mag-propose sila ng mga proyekto. Ang nagbabudget niyan DPWH. So DPWH ang namimili kung sino ang favorite nila na mga senador. Kung may paborito silang senador o congressman, ibig sabihin malaki rin ang komisyon nila doon. Yung project mo ang ipaprioritize ko pero kailangan may cut ako.
Ganun ang style dyan, mga bossing. Wala masama sa isang senador. Kaya nga yung sinasabi kay Risa Ontiveros na marami siyang insertion. Ba't nagagalit siya dun? Wala namang masama sa insertion kung di mo ninakaw yung pera. Hindi masama ang insertion kung hindi mo ninakaw yung pera. Kung yung proyekto na project mo, nung pinondohan ay talagang binusisi mo yung proyekto, tiningnan mo yung gawa kasi syempre pangalan mo yung nakalagay doon. O tapos sinigurado mo sa taong bayan na gagawin ng DPWH ng matiwasay yan, walang problema. Pero kung putang inang yan, nag-usap kayo ng DPWH at sinabi ng DPWH sa'yo, katkungin natin yung pera. Oo, dahil ikaw ang proponent, bibigyan kita. Tapos tinanggap mo, yun ang masaklap. O, wala masama sa insertion. Wala masama sa insertion, lalong-lalo na kung mapupunta talaga sa serbisyo at mapupunta talaga sa proyekto. Masama po yung insertion, kahit 5 piso lang yan, putang ina kung ninakaw mo, masama yan. Ganun yan. Abot ng 1B. Ang sistema hindi raw bababa, ito na, sa 500 million pesos ang nakuha ng bawat senador o inilaan sa bawat senador. 1 billion pesos naman daw noon sa mga chairman ng major committees. Si dating Senate President Vic Zubiri daw ang may discretion o yung nakakausap nila sa hatian. Pero Yan na, si Mig Zubiri, lumutang na yung pangalan. O, yan ang sinasabi ko sa iyo, Mig Zubiri. Oo, masyado ka kasing traidor. Hindi mo alam na yung mga pinagsisilbihan mo ngayon, tatraidorin ka din. Tatraidorin ka niya ni Bongbong, tatraidorin ka niya mga tao dyan sa Senado. Oo, dahil alam nila, Migs, hindi ka boboto sa impeachment ni VP Sara, kaya ikaw ngayon pinalulutang nila yung pangalan mo para matakot ka. Mga bakla kayo pare-parehas dyan, hindi kayo handa makulong, katulad nila Robin Padilla, nila Marcoleta, nila Alan Peter Cayetano. O ngayon, putya nilalagyan kayo ng na baka makulong kayo. O dahil dito sa mga pinagagagawa ninyo, o tapos matatakot kayo. Huwag kayong magpapapressure. Kung ikaw, Mig Zubiri, alam mo wala kang ninakaw, hindi ka matatakot makulong katulad ni Jinggoy. O kung alam mo na kung ginawan ka ng kaso at makakalusot ka dahil wala ka naman ninakaw, walang ebidensya sa'yo, hindi ka matatakot makulong, Migs. Yan sinasabi ko sa inyo, kala ninyo kampi niya si Bongbong, gago. Si Pangulong Duterte nga, pinalubog yung tatay niya. Si Inday Sara nga, tinulungan sila manalo, hinahayop nila, kayo pa. Walang loyalty yung mga yan, putang ina, sabi ko nga sa inyo. Oh, mga satanas ang angkan ng mga yan. Yung mga nananalaytay sa dugo nila, putya, biblical yan. Panahon pa ni Eva at Adan, sila na yung mga gumagawa ng kasalanan. Akala nyo naman loyal sa inyo yung mga yan. Wala, hindi yan loyal. Akala lang ninyo yun. Lord and Johnny, dininay niya yan agad. Pakinggan natin to. Senate President, I never requested, held, or handled any list of project requests from senators. Because the media is asking me this, and I want to put this on record. I refuse to handle any such list. Wala po duman na proposed budget amendments sa ating tanggapan. Alam ng mga senador yan. May nabanggit yung pangalan si Boloan. Bukod kay Revilla na sentro ng kanyang testimonya kahapon, nagpadala rin daw ng listahan ng mga proyekto sa Senators Robin Padilla, Bongo at Jinggoy Estrada. Oh, ang sabi, nagpadala ng listahan ng proyekto. Itong mga senador na ito, masama ba yun? Hindi masama magpadala ng listahan ng proyekto. Siyempre may constituent ka, siyempre manliligaw ka, gusto mo yung proyekto mo, yung i-prioritize nila. Ang tanong, nangumisyon o nagnakaw bang mga ito sa mga proyekto na yan? Hindi naman nasabi ni Bunuan yun. Ang sinabi lang ni Bunuan, nagbigay sa kanya ng listahan ng mga proyekto, itong mga ano na ito. Pero sabi nga ni Robin Padilla dito, for later release lahat yun. Kaya nga namin kaya nga namin inililigaw kasi putya, hindi naman kami priority ng administrasyon na ito. Kaya nanliligaw kami na baka naman yung project ko naman ang gawin ninyo. Hindi man masama yun, trabaho yun ng senador eh. Pinasasama lang nila pero hindi masama yun. Walang masama sa pagpo-propose ng proyekto dahil trabaho mo yun bilang senador. Pag wala kang proyekto na ipinropose, puta, hindi ka nagtrabaho. Ibig sabihin, nagpalaki ka lang ng betlog mo dyan sa Senado. Ganun yun. Oo. Ganun yun, mga bossing. Oo, sige, diretso. At no comment pa si Estrada na nakakulong sa Estrada. Alam si Boloan, bukod kay Revilla na sentro ng kanyang testimonya kahapon, nagpadala rin daw ng listahan ng mga proyekto sa Senators Robin Padilla, Bongo at Jinggoy Estrada. Ipinadaan doon nila to kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Pero may banat dyan ngayon si Padilla at Go. At no comment pa si Estrada na nakakulong sa kasong plunder. Siya ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess. Sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for late release. Oh, meron silang proyekto pero for later release. Lahat ng mga minority senators, walang budget yun for later release. Oo. Ganun yun. May mga listahan sila ng mga proyekto, normal yun. Oh, kaya ka nga kaya ka nga may mga constituent. Siyempre, anong request sa'yo ng constituent mo? Tulay. Oh, ito tulay. Gawa ng tulay yan. Anong gusto mo? Basketball court. Gawa ng basketball court yan. Oh, ang tanong, pupondohan ba yun ng gobyerno? Oh, yun ang tanong doon. Oh, pwede ka magproyekto ng 1 milyon na proyekto hanggat gusto mo. Ang tanong doon, pupondohan ba yun ng gobyerno? Kung mas marami kang proyekto na inilatag, ibig sabihin mas marami kang gustong magawa sa termino mo. O, ang tanong is, pupunduhan ba yun ng gobyerno? O, parang yung 10,000 ayuda ni Cayetano. O, inano nyo yun, inilatag niya yung 10,000 ayuda bawat pamilya. Anong ginawa ng administrasyon? Inekis yun. Hindi, wala tayong pera.
Proposal ko yon, hindi natuloy. Bakit? Kasi hindi pinirmahan. Hindi ibig sabihin no, nanakawin ko yung pera na yun. Para yun sa inyo eh. Umayaw ang presidente. Yun ang problema. Walang 10K dahil inayawan ng presidente. Plain and simple. So yung mga project ni Robin, halimbawa sa 100 tulay yan, nagawa? Hindi. Kasi hindi siya lab ng gobyerno. Nakapagserbisyo siya sa kanyang sa kanyang constituent. Kasi meron naman siyang mga proposed na mga proyekto. Ang problema, hindi nga lang binadgetan. Ganun yan. Ang problema, ikaw senador ka, kakampi ka ng gobyerno, may budget ka nga. Lahat ng proyekto mo sinunod, puta, ninakaw nyo naman. Patay tayo dyan. Doon tayo madadali. Actually, sabi naman ni Senator Lacson, hindi naman daw illegal yung leadership fund, pero improper, Lord. Hindi raw dapat. Kumbaga, nakokontrol ng sino mang mambabatas yung budget. Kasi nga, Sabi niya, hindi daw illegal yung, leadership fund. Improper. Putang ina, alam mo ang illegal na ginawa mo? Ping Lacson, yung liquidation by certification na batas mo. Kaya hindi nagli-liquidate itong mga congressman at pati itong mga senador dahil dun sa liquidation by certification. Hinahanap nila yung mga liquidation ni Inday Sara pero hindi sila nagli-liquidate ng kanilang mga pera, yung MOOE nila. Yung mga ganun nila, hindi nila nililiquidate. Certificate lang ini-issue nila tapos absuelto na sila kagad. Ikaw may gawa nun eh. Inaabuso nga yung MOOE, hindi nyo ayusin. ng taong bayan. Kung meron daw gustong pondohan, dapat bukas yan sa publiko at hindi tinatago. Hindi yung parang nag-usap lang yung mababatas at yung head of agency, which has been happening for the past years. Example, yung sa mga hearing sa budget ng Kamara at Senado, doon daw dapat yan idaan. Kasi kung hindi, baka raw maging mas malala pa yan sa pork barrel, sabi ni Senator Lacson. Etong muli, ang kanyang sinabi. Kung doon pa lang sa NEP, naka-insert ka, parang ito yung parang sabihin natin, ito yung descendant ng pork barrel. Of course pa, kasi ang pork barrel... In fairness dito kay Ping, ayaw talaga niya ng pork barrel. Gusto niyan semento. Rizalin Seran. Diyan sa Saudi Arabia, Boss Dada, pang caramel Java chip frappuccino, sana all. Thank you very much. Sa pang Starbucks. Salamat ito na. Tinira ko na. Galing sa Pinta Kape. Utang ina, hindi naman natin sponsor to. Binanggit mo pa, Boss Dada, walang hiya na yan, pinagbayad ka eh. Ito na yun sa Congress eh. Ito, executive domain pa lang, nandun na nakialam na yung mga congressmen because ito opera niya ng mga alocable. Wala naman daw leadership fund sa budget ngayong taon at wala rin daw hinihingi ganyan next year, sabi ng palasyo. Pero wala rin daw alam sa nangyaring leadership fund. Walang alam daw sa leadership fund si Bongbong, hindi kasi siya leader. Ulul, tangina na lang, lahat na lang, di mo alam. Bongbong, lahat hindi mo alam, wala kang alam sa lahat, walang hiya ka. Ikaw ang presidenteng walang nagawa at walang alam at walang makaalam-alam sa nangyayari sa Pilipinas. Ang ehekutibo. Siniguro rin ni Senate Finance Committee Chair JB Ejercito na walang makakalusot na ng mga leadership fund kapag dumaan na sa Senado ang panukalang 2027 budget. Ay, sa DPWH at wala silang ganitong klaseng mga fund. No leadership fund under 2027 budget. Kung alam ng Pangulo, hindi yan. Pero, Ulul! Alam ng Pangulo, putangin na ninyo. Generation X, EGR, mabuhay ka, Boss D, watching from Bahrain, from Lanzones at Durian, sarap naman. Pang Lanzones at sige, bibili ko yung mamaya. Bibili tsaka suha, masarap yung suha eh. Walang hiya kayo, sasabihin nyo na naman, wala, putangin na ikaw ang pumirma ng budget ng 2025, ang daming katarantaduhan doon. Binasa ko, bawat pahina, putang inang yan, pagdating, puro pagnanakaw, tapos nung siningil siya. Ba't mo pinirmahan? Ako lang pumirma, pero hindi ako nagnakaw. Ulol, style nyo bulok. as far as we are concerned, walang mangyayaring leadership fund. No? Ipagpapatuloy ko dahil si SP Win, nung siya financier, wala daw siyang ganun. So hindi na maulit yun. Alam mo, Lord Johnny, krusada natin talaga magpaliwanag sa taong bayan to. Kasi ang hirap pag wala tayong pakialam sa proseso kung paano hinuhulma yung budget, di ba? Kung sabi ni Senator Ping, nothing wrong, hindi illegal ang what do you call the funds? Leadership fund. What is so wrong about it? Kasi, sana kayanin ko to in a very simple way. Isang beses lang dapat pwedeng pakialaman or impluwensyahan ng mambabatas ang budget natin taon-taon. Yan ay kapag, di ba inumpisahan yan hulmahin ng Malacanang, ng Ekotibo. Bababayan sa Kamara at pag hinulma na yan ng Malacanang, papunta na yan sa bulsa nila. Pag sinimulan ng hulmahin yan ng mga congressman, papunta na yan sa mga bangko nila. Pag hinulma na yan ng Senado, papunta na yan sa mga babae ng mga tulpo. Papunta na yan sa tip. Ganun lang yan. Pag hinulma na nila yan, papunta na yan sa mga mga dummy account nila. Papunta sa mga kabit, mga Louis Vuitton, mga Rolex, na mga hayop na yan. Style nyo bulok, tangina ninyo, puro kayo mga mukhang pera, mga unggoy. Mga kawatan, mga unggoy kayo, putang ina, busog na kayo sa pera. Gusto nyo pa, pag basta may pera kayo nakita, sa inyo pa rin. Kahit hindi naman sa inyo pa rin, mga hayop kayo. Ray Candia, paano magpakulay? May 2 chances of winning. Meron sa GCash, meron din dito sa meron din dyan sa may chat, yung may kahon na ganyan na may letter S, itodo mo sa kanan. Sabi nito, grabe na talaga nangyayari sa bansa kahit anong salita ang sabihin mo. Huwag kayong mag-alala.
Bababuyin natin sila. Kahit anong gawin nila, hindi sila makakalusot sa atin. Hanggang 2028, putang ina, babanatan natin yung mga yan, walang patid. Kahit may sakit tayo, banat lang ng banat. Hindi sila makakalusot sa atin. Mas maganda kasi na akala nila, di ba, nagsisinungaling sila. Akala nila, naniniwala yung taong bayan, tapos biglang maririnig nila si Boss Dada. Putang ina. Ang hirap talaga magsinungaling ngayon pag may ganitong mga tao, yung binibisto yung kasinungalingan mo. Mahirap yon sa isang sinungaling na ibinibisto mo yung kasinungalingan nila, napakahirap nun. Sa isang sindikato, pag binisto mo yung operation nila, napakahirap nun. Kaya pahirapan natin sila. Huwag natin pabayaan na makapagnakaw sila ng ganun-ganun na lang. O ibibisto natin sila dito, hindi ba classic 9019? Senado. And then pag doon, pag nakita nila na, uy, kulang ng budget ng DOH, dagdagan natin. Uy, sobra naman ng budget ng ahensya to, bawasan natin. Doon lang sila pwedeng makialam. Pero what's so wrong with Leadership Fund is, hinuhulma pa lang daw ng executive, nakikialam na yung mga mambabata. So kumbaga, Johnny and Lord, twice silang nakikialam. Eh bakit hindi yung mga mambabatas ang pinatatanggal natin sa pwesto? Bakit si Inday Sara? Sila naman pala yung kawatan. Bakit kayo News 5? Bakit kayo TV5? Puta, puro si Inday Sara ang sinasabi nyo magnanakaw. Eh magnanakaw pala mga congressman, presidente, tsaka senador. Putang ina ninyo. Eh bakit si Inday Sara lagi nasa balita nyo? Mga hayop kayo. Yun, alam nyo naman pala na ninanakaw ng mga congressman, mga presidente at ng senador yung pera ng taong bayan. Hindi naman vice president ang nagnanakaw. Gago ka pala eh. Ha? Loko-loko ka pala eh. Di ba classic 9019 dyan sa London? Hayop pala kayo eh. Tanginan nyo mga mainstream media kayo talaga, wala kayong mga silbi. Which is so wrong. Baka yan ang pagkakaintindi na sila. The Congress has the power of the purse. Yun nga, sobra namang powerful. Sobrang power yun. Pwedeng once lang namang makialam. Ba't naman twice? Pero kanina pinapaliwanag ni dating Senate President Mick Zubiri, sinasabi niya na ang term na ginagamit niya ay amendment. Yes. Wala naman daw masama sa amendments, ulit-ulit yan, ano? Which is dati gamit yan insertion. Medyo pangit na pakinggan kasi yun. Pero true wala talagang masama. Wala masama kasi Wala talagang yun talaga masama. inaasahan, lalo na yung mga proyekto na inaasahan ng mga constituents. Correct. Kasi kunwari si Johnny, congressman siya, kailangan sa kanila ng, kunyari lang naman, proyekto ng dagdag ng mga clinics. So ikaw, ilalaban mo talaga na, uy, dagdagan mo naman yung distrito ko lang ganito kasi ito yung pangailangan ko. So amendment na yun. Insert ka na doon, which is not bad ka talaga. Pero umaangal yung ilang minority senators kasi sabi nila, Salamat Cherry Vlog, mabuhay ka dyan sa Amerika, mabuhay. lalo na isa sabi niya, 3 years na raw sila na hindi binibigyan ng funds. Walang release na sila nga rin parang kawawa daw sila dito. Yun nga, may mga hirit na ganyan. At isa pang mali, kasi alam ko kung saan hirit dito ni Johnny. Isa pang mali, Johnny. Sige lang, Smea. Oo nga. Pag naglagay ka ng budget Ayan, na sige. hindi naman nagawan ko ito. Which is goose. Yes. Since you mentioned yan, goals and budget na, di ba? So ano na ba? Magkakaroon ba ng budget ang flood control projects next year? And if magkakaroon man, di ba? Paano naman masisigurado sa sambayanan na hindi na mauulit tong ghost project? Hindi masisigurado, ganyan dyan si Bongbong. Oo, paano masisigurado na hindi daw nanakawin yung pera sa mga flood control kung magkakaroon ng mga budget sa flood control? Hanggat nandiyan dyan yung mga Marcos, walang kasiguraduhan sa pera ng taong bayan na nakawin nila. Utang nga nila, 203 billion, hindi nila binabayaran. Lahat ng pera sa mundo kanila, putang ina ganyan ang ugali ng mga yan. Sabi ko nga sa inyo, si Lupin III, ginawa yung istorya na yan dahil kay Bongbong. Oo. Ginawa ang istorya ng mga yan, yung mga Marcos na yan, putsang ina. Lahat na magnanakaw, mga istorya ng mga pagnanakaw, heist, money heist dito sa Pilipinas, putsang ina yan. Ang inspirasyon nila mga Marcos. Ganun yun. Oh, so paano tayo makakasigurado na hindi mananakaw pera ng taong bayan hangga't nandiyan yan sa posisyon, hindi mahihinto sa pagnanakaw mga yan. Oh, kaya ang mahihinto lang ang pagnanakaw sa 2028 pag hindi na nanalo ang mga hayop na yan. Kung magkakaroon ng eleksyon, may manalo ibang presidente, matino, mga Duterte, ganyan. Ay, ibig sabihin, hindi na magkakaroon ng pagnanakaw. O, halimbawa, si Pastor maging senador. O si Pastor maging vice president. President, wow! O, sigurado tayo, wala nang pagnanakaw niyan dahil maganda ang vision nila sa Pilipinas, mahal nila Pilipinas. Pero kung ang mga mananalo, mga congressman, senador, presidente, mahal pa rin nila yung pamilya nila, pera ng pamilya nila, ekonomiya nila. Walang mangyayari sa bayang Pilipinas hanggang di tayo magkakaroon ng leader na kasing katulad ng mga Duterte. Madam Sean, pang-durian, salamat naman dyan sa pang-durian, ha? Kulang yan. Kulang yan, mahal ng durian kaya. 300 ang ang isang 300 isang buo eh. Kulang yan. Thank you very much, mabuhay. Maging palpak. Very bad. Si JVRC to. Ano? Di ba? Ano? Hindi porque itigil na daw. Very bad point. Correct. Meron, Johnny, kahit pa naging controversial na sobra yung flood control, meron pa rin for next year. Pero ang sabi nila, kukumpletuhin na lang kung ano yung mga hindi natapos na flood control projects. Pero no more new flood control projects. Paano masisiguro kung kailangan magbantay yung mga ahensya. Dapat kasi naman, binabantayan naman talaga yung construction. Hindi pag nabigay mo yung pera, para ka na nagtapo na lang sa hangin. Mababa lang. O di sana kayo, media, binabantayan nyo. Putangin nyo, si Inday Sara lang binabantayan nyo. Impeachment ni Inday, gago kayo. Bumaba sa Ilocos, hindi nyo nga binabalita eh. Tanginan nyo. Kami na nga lang nagbabalita para malaman ng taong bayan na ganito kabulok ang Pilipinas, mga walang hiya kayo, mainstream media kayo eh. 105 billion lang. Grabe. Oo. Tax cutting Pero na. naaawa ako doon sa mga senador na 500 billion lang inatanggap. Paano kaya nila mabubuhay ang pamilya nila? Naawa ka, paano ka sabi? Oh, kawawa naman, yung mga tulpo, paano kaya sila makakapag-tip pag ganyan lang kaliit yung budget nila? May paliwanag doon, diba? August, ghost man. Napakamaraming ghost man. Yun. Ganun na lang eh, no? Ah, yan. Hayop na yan. O diba, ganyan ang kahayupan sa Pilipinas ngayon. Oh.
Diba? Ganyan ang mga kahayupan dito ngayon. Kaya enjoy! Oh, happy weekend everyone. Happy Kadayawan Festival. Happy Sunday. Kapag sinipag tayo mamaya kasi manonood tayo ng magla-live tayo doon sa sa Facebook. Doon sa Kadayawan para mapanood ninyo yung mga indak-indak ha. Oh, mabuhay kayong lahat, mabuhay tayong lahat. Oh, kahit ganito kagulong Pilipinas, laban lang tayo, hindi tayo hinto. Kahit sakit, pilay, pigsa, kulani, lahat ng sakit, kahit na anong dumapo sa atin, hindi tayo hinto sa pagbatikos dito sa mga demonyo sa gobyerno. Makaasa kayo ng pagkabanateros. So, patas na balita lang. Patas. Patas para sa bayang Pilipinas. Patas para sa bayang Pilipinas. Hindi patas para sa mga politikong mga tanga. Patas para sa bayang Pilipinas ha. Mabuhay. God bless us all. Kita-kita tayo sa susunod na vlog ha. I-upload ko to as video. I-like, i-share ninyo para makarating sa kinauukulan. Mabuhay. Kita-kita tayo ulit. Maraming salamat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili